Magandang hapon po sa ating lahat. Yan po. Sa mga hindi po nakakilala, ako po si Brother David. Okay? And ako po ang naatasan ngayon po ng ating pastor na maghayag po ng salita ng Diyos ngayong Sunday. And I pray na maging ready po tayo. Yeah. You know why? Alam niyo po ba bakit? Kasi po may bago na po tayong series. Tama ba? New series. Alam niyo po ba yung series natin ngayon? Sa mga hindi po nakakaalam tuloy. Nakakaalam, sa Tagalog po, inaaral po natin ngayon yung booklet po ni Pastor Sandy. By the way, short plug lang kung gusto niyo pong makasabay po sa ating series po ngayon. Meron po tayong booklet, binibenta lang po, 75? 85, excuse me, hello? Hey, check. Hey, check. Hey. Humihina, no? Hello. Check, 1, 2. Sorry. Hello, check, 1, 2. Hello. Sige po, wait lang po. Sigaw lang po. Pwede po bang bigyan niyo lang po ako ng 10 seconds? Sisigaw lang po ako para po mawala po yung mga bara po sa speaker natin. Okay lang po ba? Lang po, Hey! Hallelujah! Praise the Lord! Yan. Okay, sige po. Wala na po yung bara, no? Mukhang nawala pa. Kaya nga po maganda po yung series natin ngayong buwan. Okay, alam niyo po ba ngayong buwan? Ano po ba buwan ngayon? August. Next month, ano na po? Christmas na. Burr months na. Next year, lalabas na ulit sino malalabas na next month? Si Jose Marie Chan, Santa Claus. Siguro yung mga malls, papakintayin na nila yung mga Christmas songs nila. You know, here in the Philippines, mahaba po yung ating celebration of Christmas. Pero sa mga negosyante po, o sa mga naghahanap buhay minsan, medyo naramdaman natin pag sinasabi na natin yung buwan ng August. So Chinese, naniniwala po sila, ang August is what they call the ghost month. Okay? Actually, hindi pa naman ghost month. Parang I think August 23 pa talaga yung start. Pero parang ramdam ko na parang medyo may pagka-ghost month ngayong August. Okay? So normally po pag the month of August, medyo may kabagalan sa economy. Pansinin niyo po ngayon, pag pumunta kayo sa Shopee, sa Lazada, pumunta kayo sa mall, puro sale. Diba? Puro sale na ngayon. So if may pera po ngayon, maganda po mag-shopping ngayon kasi po meron pong clearance sale sa mga stores, tsaka napakamura po ng mga items. Nga lang po, at the same time, yung po natin. Hello. Medyo mahina yung voice ko lang. Sige po. Anyway, sa buwan ng Agosto, ayun nga po. Marami po minsan mabagal po yung daloy ng pera pag buwan ng August. And maraming mga businesses, nag-iisip sila, ano kaya pwede kong gawing ngayon? Ano kaya pwede kong gawing sale ngayon? Ano kaya pwede kong gawing promo ngayon? Sa mga di po nakakalam, kami po ni Mrs., mga event planners. Okay? And ngayong buwan ng August, praise the Lord, meron po kaming 0 events. Sabi ko, Lord, yung topic ko ngayon is seeds o binhi ng pagpapala. Okay? And more on blessing yung topic for the series. Pero Lord, bakit ako pa naatasan ng topic ngayon? Meron kaming 0 na events. And then I realized, yung topic pala natin, pag in English ko pala, seeds of blessing. Si Starbet, meron po siya. Pwede po bang taas niya Starbet yung, bili na po kayo, binhi ng pagpapala booklet. Yan, yung binhi pala sa English, seed. Ayan, so hindi pa pala siya blessing. Ano pa lang pala siya? Seed, buto. You know, habang yung first week of ngayong August, na in-invite po ako ng Panginoon na magkaroon po ng prayer and fasting. Yan. Thank you. Tasa mo na linggin ko, JB. Ayan, okay na, no? Yan. So, in-invite po ako ng Holy Spirit na mag-prayer and fasting. Sabi ko, Lord, ano ba yung tinuturo mo
sa akin personally ngayong buwan. Sino po dito nakakaranas ngayon ng drought? Di ba? Yung nag-work ka naman, pero pagbukas mo ng wallet mo, o pagbukas mo ng GCash mo, anong zero? Nung nakaraan nga, nakita ko yung GCash ko, 1.98 pesos. May putal pa. Ayan, sige po. Pero sabi ko nga ngayon, Lord, ano ba yung lesson mo sa ano po ba yung lesson mo sa akin personally ngayong August habang nag-fasting? And praise God, habang nag-fasting po ako, biglang binigay po sa akin ni Pastor Roland itong topic na to. And then sabi sa akin ng Panginoon, ayun pala wala kayong events ngayon, tsaka mas marami kang time. Hindi ba ito yung perfect opportunity para magtanim? Kasi pagdating na naman ng mga Burmans, we're all so busy. Ha? Parang wala ka ng time. Laging focus mo na lang yung mga metrics mo, mga KPIs, achieving targets, tsaka mga goals. Diba? Especially, tapos na yung mid-year. Yan. So patapos na po tayo ng 2025. Ito na yung mga moments na nag-revisit na po yung companies. O baka kayo personally, ano na ba ng mga na-achieve ko ngayong taon? Minsan nakaka-pressure kasi hindi mo pa nagawa yung mga bagay na kailangan mong gawin for the whole year. Pero for me, ang buhay naman hindi naman po kailangan pabilisan. Sometimes we just need to start today. And I pray na this Sunday, matutunan po natin yung pagtatanim. Okay? Ano po tayo ngayon? Planting season. Okay? Habang mabagal, ito yung perfect time na makapag-resharpen tayo ng mga tools, mag-aral tayo, magbabad pa tayo sa Word of God kasi hindi ka busy. Sino po dito busy-busy? Busy-busy. Busy-busy yan. Pero ako, I urge you, my brothers and sisters, habang po ngayon, may ghost month po tayo ngayon. Pero ako, iniwala po ako na mga anak tayo ng Diyos, hindi po talaga tayo naapektuhan ng ghost month. Iniwala po ba kayo doon? Na kaya ko yung pagpalain ng Panginoon, despite na sinasabi ng mga Chinese, this is ghost month? Konti lang po yung nag-amen. I pray, after po ng sermon, marami po mag-amen. At maniwala na totoo po na may pagpapala po despite the dry or drought or dry season. Hey, check 1, 2, 1, 2. Okay, sige po. Alam niyo po mga distraction lang po yun ng kahoy. Kasi sabihin po mga kapatid, maganda po yung i-share ko po sa inyo. Kasi marami pong technical difficulties. Kaya makinig ko yung mabuti. Kasi maganda po ito. Okay. So ang first part ng ating series sa binhi ng papala is yung binhi ng pagsunod. Okay? Wait, mamaya muna. Binhi ng pagsunod or yung sa English, it is the seed of obedience. Sabihin mo nga sa katabi mo, seed of obedience. Okay? Sige po, next slide. Makikita natin mali po yun, sa Deuteronomy 28 verses 1, sa Deuteronomy 28 verses 1 to 2. Okay, nakikita niyo po ba sa screen? Wow, praise God. Praise the Lord. Sige po, ako po muna magbabasa sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Now it shall come to pass. Ayan, sige. Pwede po ba natin basahin? 1, 2, 3, go. Check. Sige po, magana na ako. Lalaksan ko na lang po yung boses ko. Okay po. So, nakita po natin dito, sabi po na Panginoon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Next verse. And all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Ayan. So ang ganda po ng promise ng Panginoon po sa actually yung kinakausap po ng Panginoon dito is yung mga Israelita during the time of Moses. Okay? That if we will, sige, balik tayo sa verse 1 kanina. If you will fully obey the Lord your God, if you fully obey the Lord your God, okay, and carefully follow all His commands,
Anong gagawin po ng Anong gagawin po ng Panginoon? The Lord your God will set you high above all the nations on earth. Okay? And all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. It starts with obedience. Ako lagi ko pong gusto ko po tanungin gusto ko po laging tanungin sa crowd. Yan, praise God. Praise the Lord. Yan. Gusto ko po laging tanungin sa crowd, let's have a quick self-reflection. Okay? Pwede niyo po bang i-rate ulit yung mga sarili from 1 to 10? How obedient you are. Isipin niyo po muna yung mga 30 seconds. How obedient you are. Sino po dito 10? Wala? Mga 7 to 9, mga ganun. Ayun, may nagtaas na isa. Ayun, may tatlo na nagtaas. 7 to 9. Sino naman po dito mga 4 or 6? Wow, marami nagtaas sa baba. Sino naman po 3 and below na hindi talaga obedient? Ayan, meron. At least aminado. You know what? Iba-iba naman po tayo ng metrics. Iba-iba naman po na tayo ng pananaw natin sa ating sarili. The important thing is we are aware kung anong level tayo in our obedience to Jesus. You know, I don't want to repeat na lang po yung inaral po natin sa booklet. Kaya po meron lang po akong very short na sermon, don't worry. 4 points lamang po ito. Okay, makita natin dito. Sige. Sige pa. Yan. Yung word na obey. So it's O-B-E-Y. You can take pictures kung gusto nyo mag-notes. Okay. Ngayon iniisip ko po mabuti nung binigay po sa akin itong topic na to is very straightforward kasi pagbabasahin ko lang po sa inyo yung Deuteronomy chapter 28 verses 1 to actually hanggang 5 na it's a cause and effect. Kapag nagtanim ka, meron kang anihin. Pag nagtrabaho ka, meron kang kikitain. Kapag wala kang ginawa, wala rin mapupunta sa'yo. It's a cause and effect. Yeah? Pero iniisip ko is, what would compel us to obey? Ano ba yung essence of obeying na sinasabi ng Biblia? And praise God, binigyan niyo po ako ng 4 acronyms. 4 points for acronyms ng obey. Letter O, sabihin natin, offer your heart. Letter B, believe God's word. Letter E, enjoy the process. And letter Y, yield to His authority. Yan po. Nakita natin sa first point dito, sa obey, is offer, next slide please, offer your heart. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, offer your heart. Basahin natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 5. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. I think obedience o yung pagsunod, it starts with our heart. Tama ba? You know, naalala ko po nung nagtatrabaho po ako sa corporate, yung bago po kasi ako napunta sa work ko po ngayon, ang huli ko pong corporate job is sa Accenture. And naalala ko yung boss ko. Kinausap niya ako for performance, saka sa bonus, mga ganun. Pinag-usapan po namin yung performance ko throughout the year. Tapos sabi niya sa akin, you know, David, ikaw yung pinakamabilis mag-work sa buong team. So pag kunyari, minsan nga nagugulat na lang kami na tapos ka na agad sa report mo, tapos ka na agad sa mga analysis mo. Parang kaka-out lang ng email, tapos na agad. Pero hindi ko lang meron lang, okay naman, mabilis ka mag-work, ang bilis mo magtrabaho, pero parang may kulang eh. Parang, hindi niya ma-spell eh. Tapos, bigla niyang nabanggit, sabi niya, pero parang feel ko lang, maybe you should put more heart on what you're doing. Yeah? Sometimes, even sa church, even sa work natin, sometimes puro lang tayo, output ng output, gawa ng gawa. Minsan hindi mo na alam, tama pa ba yung ginagawa ko? Maayos ba yung ginagawa ko o yung paglilingkod ko sa
Panginoon, maayos po ba yung ginagawa ko para sa boss ko or para sa negosyo namin? Or even sa mga clients natin, are we really doing our best? Nung narinig ko yung sa boss ko, hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya kasi nasa utak ko, ang objective ko is matapos ko yung trabaho. Tsaka nagawa ko naman nagawa ko yung at least yung bare minimum kung ano ba yung hinihingi sa akin. And then meron akong kasabayan din na mag-work. Mabagal siya mag-work. As in, yung ginagawa ko in 30 minutes, inaabot siya ng 2 to 3 hours. Okay? 2 to 3 hours. Tapos lagi siyang sa amin po kasi for some reason wala po kaming overtime. Basta output-based lang po kami. Basta pagtapos na kami sa trabaho namin, pwede na po kaming umuwi. Ngayon po yung shift po kasi namin is 9 hours. 9 hours po yung shift. So, bali 10 hours kasama po yung lunch. Siya po, nagtatrabaho po siya ng 12 hours, 13 hours, 14 hours daily. Tapos ako, pag tapos na yung work ko, alis na lang ako kasi tapos na ako sa mga deliverables ko. And then napansin ko, minsan may mga ginagawa po kami mga reports at mga analysis kasi po sinasubmit po namin sa mga boss namin para sila yung mag-decide sa mga hiring, etc. And then, napapansin ko, mas ginagamit yung output ng kasabayan ko versus me. Sabi ko, iniisip ko, parehas naman kami ng objective. Bakit mas ginagamit yung output niya versus me? So parang, sabi ko, mas mabilis naman ako magtrabaho. Feel ko, lumalabas minsan yung pride ko, mas magaling naman ako mag-Microsoft Excel. In-automate ko nga yung mga report namin. Bakit mas ginagamit yung kanya? Tapos isang beses, binasa ko yung attachment sa ginawa niya. Tapos nakita ko is, ginagawa niya more than what it is asked from him. Even may mga footnotes pa siya sa mga reports niya. Tapos parang doon ko nakita na, grabe naman yung effort nito ni brother. Kaya pala siya inaabot ng matagal. Kasi binibigyan niya talaga binibigyan niya yung heart niya. Binibigyan niya yung heart niya sa ginagawa niya. And then, after 1 year, nagkaroon po kami ng review sa aming performances. Praise God, nabigyan naman po ako ng increase siya. Maganda naman po yung binigay sa akin bonus nun. Pero siya po, na-promote po siya. Tapos parang doon ko na-realize, minsan hindi lang pala sa nagawa ko lang yung bare minimum. Sometimes you have to do your best. Or sometimes yung mga bagay na it is not asked from you. Going beyond. So, noong time na yun, para po ako nagka-existential crisis, dinamdam ko siya. Sabi ko, Lord, meron bang pagkukulang sa akin? Akala ko magaling na ako. Akala ko ang bilis ko na sa trabaho ko. Akala ko ang galing-galing ko na. Yung yabang ko. Yung pala, meron palang, minsan pala daig pala ng, naalala niyo po yung kwento ng pagong and yung conejo, or the turtle and the rabbit. Diba? Yung rabbit, nauna siya. Pero dahil magaling yung rabbit, mabilis siya, very quick. Pero papetik-petik siguro si rabbit kasi alam niyang magaling siya at mabilis siya. Yung tortoise, mabagal siya pero steady yung growth niya. And eventually, alam na natin yung nangyari story. Sino po yung nanalo? Yung tortoise or yung pagong or yung turtle. It's the same way when we obey God. Kapatid, are you really doing your best effort? Are you really giving your whole heart when you do your job, do your work, or even sa mga students? May narinig ba yung ibang students dyan? Do you do your best studying? Di ba? Sino po dito may mga work? Taas nga po kami. Para lang makita ko lang po. Sino po dito may mga work? Yung iba na may mga work. Are you doing your best every single time? Of course, we're not perfect, pero do you strive to do your best? Di ba? Remember mga kapatid, whenever we work for our bosses or for our clients, we're not just working to earn money. Okay? We are working because we want to glorify God. And yung seedlings of obedience starts with giving your all to God. Kasi if our hearts, di ba, ang ating puso ay nakatuon para iluwalhati ang Panginoon, essentially gagawin mo yung best mo sa trabaho mo. Alam niyo, dahil po sa encounter yan sa boss ko, nung nagkaroon po kami ng opportunity ni Mrs. na magkaroon po ng sige later muna yan,
magkaroon po ng sarili po namin business. Sabi ko, I want na pag nakita kami ng mga kliyente namin, after ng trabaho na gagawin namin, gusto ko, kailangan excellent lagi yung work namin. Kailangan pag speechless sila every time kasi we gave them more than what we promised sa contract. At saka, ayun yung strive ko every time na, Lord, mag-glorify ka every single event, especially weddings, that we handle. You know, last July, we had a client. Sana hindi siya nanonood kasi friend siya ni Jam. Kung nanonood ka man, hello. Pero wala na sa akin yun. Pero anyway, yung sa amin po kasi, most of our clients, they look at our portfolios online. Okay, sa Facebook, sa Instagram, even sa Google. Okay, so maganda lahat yan. Talagang pinofocus namin na laging maganda yung mga reviews, maganda yung itsura ng portfolio namin across all platforms. And then meron po na uso ngayon sa wedding industry, yung Reddit. Okay, sa mga nakakaalam ng Reddit, ayan, para po siyang paano explain? Sa mga hindi po nakakaalam, para po siyang Facebook group. Pero hindi niyo po alam sino po yung mga nagpo-post doon. Para siyang ganun. Okay, para maintindihan po ng mga hindi po nakakaalam. And then may nag-comment doon na hindi daw worth it yung aming services. Na nai-stress daw siya sa amin kasi dami daw namin pinapagawa sa kanya. At saka pag meron siyang gusto, hindi daw nasusunod kasi daw dapat masunod yung gusto namin. Sabi ko, wow, sino ba tong kliyente na to? Sabi ko, parang wala naman ako kilalang, parang iniisip ko yung mga kliyente namin. Narinig ko yung post, nabasa ko yung post na yun. Sabi ko, sino ba yun? Parang mababait naman lahat ng kliyente natin. So, pinaplastic lang pala tayo, Labi, sabi ko. Pinaplastic lang pala tayo ng mga kliyente natin. Mayroon palang inanaing sa atin. Tapos po, mga kapatid, dahil sa comment na yon, bumagal yung inquiries namin. Sabi ko, grabe. Ewan ko lang siguro napapraning na ako. Pero parang, feel ko, bumabagal yung mga inquiries namin. Tapos may mga magubok na, tapos hindi natutuloy. Sabi ko, ano nangyari? Hindi naman to nangyari for many. I mean, this is our 7th year na po, mga kapatid. Pero first time na nangyari na may gunong senaryo. Tapos sabi ko, Lord, ano bang nangyayari? Tapos ginawa ko, binalikan ko yung comment na yun, in-stock ko yung Reddit account niya. Nung nakaka-stock ko, nalaman ko yung mga interest niya, na-pinpoint ko sino yung kliyente namin na yun. Tapos sabi ko, pero that client was one of the sweetest clients na nakausap namin every Zoom meeting kasi from US po sila. Sobrang bait ng client na yun. Sabi ko, bakit ganun? Ang bait-bait naman niya sa call. Patawa-tawa pa. Nagkatawanan pa kami. So, plastikan lang pala kami. Nagpa-plastikan lang pala kami. Sabi ko ganun. And then, yung personality ko po kasi, yung mga ganitong criticism, parang, for me, I take pride on what we do with our business. So, nung nagkaroon po kami ng negative review, dinamdam ko po siya na I felt like it's a personal attack on my being. So, nakita ni Jam yun, parang sabi ko, okay ka lang ba? Parang may dinadamdam ka na mabigat. Kasi para sa akin, nung time na yun, parang feel ko, ako yun eh. Parang ina-atake mo yung pagkatao ko. Pero sabi sa akin ni Lord, anak, nakalimutan mo na ba yung identity mo? Your identity is not your business. Check your heart. Yeah. Minsan mga kapatid, tanong natin, check your hearts. Sabi mo sa katabi mo, check your heart. Anong laman? Ha? Anong laman ng heart nyo? I pray yung laman ng heart natin si Jesus. Because our identity is from God. Hindi sa sinasabi ng asawa mo sa'yo. Hindi sinasabi ng mga tao sa paligid mo. You're not defined by your business. You're not defined by your work or your past mistakes. But God is the one who defines you. Ano alam mo ng definition sa'yo ng Panginoon? That you are blessed. That you are loved. That God loves you. That you are sons and daughters of the Most High God. So, take heart. Okay? Ngayon, sabi ko kay Jam nung naimasmasan ako ng Panginoon, sabi sa akin ni Lord, then do your best. Diba?
then do your best. Kung ano yung trato mo sa clients mo before, gawin mo pa rin yung ginagawa mo dati, gawin mo ngayon. Tapos talagang bigay mo lang yung best mo. Pour your heart. You know what, mga kapatid? After their wedding, sobrang tuwang-tuwa po ng client. At nag-post po, actually, ang haba po ng review niya. Ang haba po ng review niya sa amin. Pero this is something lang na gusto ko lang, I'm just sharing this po na mga kapatid para magkaroon tayo ng understanding. Ang haba po, ito po yung, nag-screenshot lang po ako ng maganda niya review. Medyo English era lang po siya, mga kapatid. Pero, masahin ko lang po. Sabi niya, there's so much heart in what they do. There's so much heart in what they do. The wedding industry can be so daunting, but they were able to provide a list of trusted suppliers that they knew could help us create the vision we wanted. Whenever we had concerns, they would alleviate it and create a plan B. There were times nga na I'd call Jam randomly and she'd answer the call to help me out. We were not an easy couple, but Jam and David never made us difficult. They were also 10 steps ahead of everything and very realistic so that we knew what to do in cases of unexpected things that arises. Ito po yung what touched my heart, and of course, it touched her heart also. What really touched my heart and stood out to me the most was the first and last meeting we had with Jam and David. We fine-tuned some last-minute details for the wedding, and they asked if they could pray for us. You know, during that time, ayaw po siyang pag-pray. Bali naman siya pag-pray. Nagbigay ka ng negative review. Hindi pa nga tapos yung servisyo namin. Magbibigay agad ng negative review. Tapos mag-pray pa kita. Ayun po sinasabi sa akin ng flesh. Pero praise God, kasi nalabanan ko po yung feeling na yun. Kasi sometimes it's just a feeling. Di ba? It's not who you are, it's just a feeling. You need to fight that para makapag-obey tayo. And then, our love has always been driven by faith, and it just solidified even more that we made the righteous because Bell and Boo, yung di po nagpa-plug, nabibigyan ng example, was built on God's word and timing. I'll never forget that. Praise God, because, sige po, you know, sometimes it's hard to obey people na minsan di man ka obey ito. Di ba? Well, di mo susundin to, mas magaling pa ako dito, mas alam ko pa yung gagawin ko. You know po sa music ministry, medyo matagal na rin po kasi tumutugtog. Na-realize ko na sa worship team, dapat isa lang po yung leader. Kasi po pag lahat ko yung leader, sabog po yung banda. Pag may nagbibigay po ng suggestion or nagdadirect po sa team, regardless po kung ano man yung skill level ng tao, kailangan natin sundin yung sinabi ng band leader. Kasi kapag hindi tayo aligned, okay, hindi tayo masunurin, ano mangyari? Kung sang direction tayo pupunta. Yeah? Kaya the next time na may inutusan po tayo, sometimes we don't want to obey. Check your heart, kapatid, ba it's something na kailangan nating ayusin. Baka meron ka ng pride. Sometimes pride gets in the way in order for us to obey. Kaya you need to offer your heart to God. Naalala ko wag na lang sabi ni Jam, lagi ko na siyang ginagawang example. Wag na lang po. Kasi gaganti po siya sa next preaching niya. Wag na lang po. Ayun po. So anyway, moving on po sa part 2 po natin. Nakita po natin dito. Sige po, part 2. Yan. Point 2, kanina po is offer your heart. Point 2 is believe God's word. Do you believe? Do you believe that miracles happen today? Do you believe in the power of the word of God? Do you believe in our Lord and Savior Jesus? Amen. You know, kaya nga po sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not human that He should lie, nor a human being that He should change His mind. Ang Panginoon, hindi po siya nagsisinungaling at hindi po mabago-bago ang isip. May kilala po ba kayong ganon? Nagsisinungaling at nagbabago-bago pa isip? Marami. Wow. Mukhang kailangan mo layuan, Brother Ron, yung mga ganang tao. Ganong tao. No? Or baka kayo po yun mismo, mga kapatid. Does He speak and then not act? Nagsasalita ba siya? Hanggang salita lang siya, wala siyang kilos? Hindi. Does He promise and not fulfill? Do you know po, mga kapatid, one thing I learned as a Christian
Ilang years na ba akong Christian? Matagal na po akong Christian. Sa ilang years na po yun, natutunan ko po is, tayo po, mas marami pong times na mag-fail versus God because He never fails us. Never once. Okay? Parang naalala ko, isa pong example dito is yung mga kids. Di ba? Mga kids. Sa mga kids, pag sinabi sa inyo na bibigyan kayo ng ice cream after ng service, thank you agad, di ba? Thank you agad, you know? You know, children, when you promise something them, they believe it. They believe it. Naniniwala sila. Though minsan pag di mo nga lang sinunod, matututo sila. No, hindi na ako maniniwala dito kasi niloko ko last time. Sabi niya may ice cream tapos wala na. Yeah? Pero, mga kapatid, I urge you na though tumanda na po yung karamihan sa atin, I pray magkaroon pa rin po tayo ng childlike faith. Na we still believe, na we will, pag sinabi ni Lord, we believe. Naalala ko na-share ni Pastor Roland nung men's group. We discussed yung gumawa ng miracles Jesus, nag-feed siya ng 5,000 people. And then, nag-request sila kung sino ba yung mga may food para ma-distribute sa mga tao. You know, mga kapatid, sa marakala ng story, sino lang po yung nagbigay ng pagkain? Alam niyo po ba? Bata. Bata lang po yung nagbigay ng pagkain. 5,000 people. 5,000 people. Tapos you mean to tell me na may isang bata lang, siya lang nagdala ng pagkain? Siguro nung nag-announce si Jesus, yung mga disciples, ibigay niyo yung pagkain niya para ma-distribute sa mga tao. Siguro yung may baon, naku, baka hindi na ako mabigyan pag binigay ko pa yung pagkain ko. Wag na lang siguro. Kunyari, wala akong pagkain. Wala po yung sa Bible. Ito po yung iniisip ko during that time kung makulit po yung utak ko. So, pero makita po natin dito, out of the 5,000 people, ang nagbigay lang po ng pagkain is yung bata. Why? Because he believes. And fair enough, because of that kid's faith, gumawa po ang Panginoong Jesucristo ng miracle. And 5 loaves of bread and 2 fishes. Isipin nyo, paano ma-feed yung 5,000 people? Nothing but a miracle. You know, God works, God do wonders and miracles kapag meron muna tayong pananampalataya or if we believe. Do you believe? Do you believe that God will heal you? Do you believe that you will be debt-free? Do you believe na ma-repair yung family ninyo? Do you believe na yayaman po kayo lahat? Amen? Lahat po. Alam po ba yung topic natin ngayon? Maganda kasi power. You know why? Power. Kasi blessing That's power. Pero alam niyo mga kapatid, sa couples group, may couples group po kami. Inarala po namin, actually tapos na po kami sa binhi ng pagpapala. Sabi ko, nung nag-start kami ng binhi ng pagpapala, sabi ko, Lord, naniniwala ako, puro po ng faith, naniniwala ako na dadagsain kami ng blessing yung grupo namin kasi we're studying binhi ng pagpapala. And then, habang tumatagal yung 4 sessions po yan. So alam niyo na po, 4 sessions din po ito. So habang tumatagal, na-feel ko, ba't parang wala nababago? Parang minsan mas tumitindi pa. Sabi ko, Lord, nasan na yung blessing? Pero I realized the blessing was not on the blessing. Pwede ba yun? The blessing was not on the blessing, but it was in the learning. The learning was, di ba, learning, kaya humina po yung microphone ko. Ayaw po ni Satan marinig niyo yung learning. Hello. Hello, check 1, 2, 1. Hey. Ayaw po ayun po. Praise God. Alam nyo, kaya nga po kailangan tayo ma-blessed. Para mapalitan na po natin ulit yung mga sound system natin, di ba? And praise God. Ayan po. So, nakita natin dito mga kapatid. Okay. Wala tuloy ako. Ano yung sabi ko?
Ayan, so, yeah, the blessing was not on the blessing, but it was on the, yun, bumalik. Galit lang ni Brother JV. Ha? Blessing was on the learning. And what I've learned is, kailangan muna nating magtanim. Kasi hindi naman, I don't think it is the will of God na nakatungangan lang tayo, tapos bigla na lang magagawa si Lord ng miracle, tapos magkakaroon ka ng 10,000 pesos sa bangko. Di ba? Pwede ba yun? Actually, pwede yan. Pero do you think it is good? No, because hindi na tayo natuto. Kasi if, one of the things na nagpapahirap sa tao, iniisip nila, nahihirapan kami kasi ang taas na ng bilihin. Nahihirapan kami dahil sa hindi tumataas yung sahod. Nahihirapan kami kasi ang bagal ng ekonomiya. Ako iniwala ko na pwede kang i-bless ni Lord wherever. But the thing is, people don't know how to handle money. Natanong ko na to sa life group dati. I think natanong ko na rin dito. Pag binigyan kayo ng 1 million pesos, do you know what to do with the 1 million pesos? Pag binigyan ka ng 10 million pesos, do you know how to handle 10 million pesos? If you've been given 100 million pesos, do you think you'll be able to handle 100 million pesos? Or even 1 billion pesos? Pesos pa lang yan. What if naging dollars? Yeah. Pero, ayun nga po mga kapatid, maraming mga tao illiterate sa finances because they do not study. Ayan. Natutunan ko po, dahil po medyo well-off po yung aming mga clients, natutunan ko sa kanila is at a very young age, at saka they surround themselves with people who know how to handle money. Ayan. Handle, hindi grow. Handle money. And then, one of the things na natutunan ko sa kanila is kailangan merong inaaral mo paano ba mag-handle ng pera at maniwala ka na ma-handle mo yun. The same way with believing on God's word. Many people, they say that believe in Jesus, but they don't read the Bible. Many people say that they love God, but they don't pray. Many people say they believe, pero pagdating ng kagipitan, kay 5-6, lumalapit. Di ba? Why not try to pray that God can make miracles? I pray na tayo po sa congregation natin, matuto po tayo maniwala sa salita ng Diyos. Okay? Kasi ang hirap mag-obey kung hindi ka muna naniniwala. You believe on God because He is a promise keeper. Di ba? Kaya nga po nawiwirdohan po ako eh. Yung mga scammer. May mga kilala po kayong scammer. O baka scammer kayo dati. Mga tawa, baka scammer mo kayo dati. Binago na ng Panginoon. Okay lang po yung mga kapatid. No judgment kung scammer kayo dati. Importante, hindi na po kayo nang i-scam ngayon. Okay. Pero, nag-amen. Pero praise God. Actually, hindi pala. Bewilder po ako. Marami po mga, alam naman natin scammer na yon. Scam na sila. Pero marami pa rin mga tao na naniniwala sa taong yun. At nagbibigay pa rin ng kanilang mga hard-earned cash and money. Pero they forget, si Lord never ng scam. Okay? And 100% success rate, lahat po ng sinabi ng Panginoon, it happens. When you read the Bible, especially the Old Testament, ma-realize mo yung accuracy ng Old Testament na fulfill yun sa New Testament. Even the life of Jesus, na-discuss ni Sister Jam, nung nakaraan ko, naka-attend po kayo. Even the life of Jesus, makita mo, na-fulfill niya lahat ng prophecies ng Old Testament. And then, hindi pa kayo maniniwala sa Diyos na buhay. Di ba? You still doubt God. Pero I pray po, mga kapatid, na mabago po ang ating perspective, na tayo po yung mag-obey na po sa ating
Panginoon by believing on God's Word. You obey because you believe. Di ba? Di ka naman nag-obey or sumusunod lang kasi wala lang, gusto ko lang mag-obey, ganun, gusto ko lang sumunod sa Panginoon. Hindi. You obey because you believe. Not just on the evidences, but you genuinely believe on God. And then, another point is, number 3, sabihin niya sa katabi niyo, enjoy the process. Enjoy the process. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, sabi po dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ayan, enjoy the process. You know, sometimes when you obey, Lord, sumusunod naman kami, pero parang wala pa ring answer sa aking mga prayers. Minsan ba na-feel nyo na yan? Or may naka-feel lang ganun? Lord, I'm trying to be faithful, pero I'm still waiting on this. Bakit hindi pa rin nangyayari? Hindi pa rin ako magkaroon ng work. Lord, I'm still, nagbabasa naman ako ng Bible. I'm trying to obey, pero hindi pa rin nababago yung trajectory ng buhay ko. You know, kapatid, I think, we just need to trust the process. Kasi hindi pa naman po tapos yung inyong buhay. You don't know na ninirewrite na pala ni Lord ngayon yung maganda mong testimony. Diba? Paano mo magiging testimony kung wala mo ng test? Diba? Hindi po siya naging testimony. Kasi wala kang pinagdaan ng test eh. Wala kang dinaan ng pagsubok. So kapatid, kapag tayo dumadaan sa mga challenges in life, magalak tayo, kagaya po na sabi ni Pablo dito. Rejoice always. Diba? And pray without ceasing. Pray continually. And give thanks to God in all circumstances. Kunyari, na-promote tayo sa trabaho, praise God. Nawalan tayo ng kliyente, praise God. Diba? Sinagot ka ng nililigawan mo, praise God. Nakipag-break sa'yo si jowa, praise the Lord. Diba? Why? Because it is all part of the process. Di ba? Yan eh. Minsan, naalala ko may mga students tayo dito. Naalala ko nag-aaral ako. Gusto ko na agad graduate. Iniisip ko, Lord, gusto ko na graduate. Tapos na ako sa pag-aaral ko. Kasi kung na-share po ni Pastor Roland nung kakaraan, di ba po, ayaw po niya masyado nag-aaral, nasa row 4 daw po siya sa school, ganun. So, feel ko baka namin namana akong ganun jeans. Ayan, so na-realize ko nung bata pa lang po ako, ayoko rin po nag-aaral. Sabi ko, pwede bang huwag na lang ako mag-aaral? Tapos yung mother ko po, Sister Evelyn, very strict po siya. Ngiting-ngiting naman si Sister Evelyn, pero ayun, sama na tingin sa very, very strict po siya. Kailangan mag-aral ka, ganun. Kasi po sa amin sa Batangas, parang nakakaya po pag hindi po nakapagtapos sa pag-aaral. So, niisip ko na. So parang sa kanya, her growing up, naka-inculcate sa utak niya. Kailangan makapag-aral ka, kailangan maabot ka ng college, ganun. Ganun yung thinking. Pero ako personally, ayoko po mag-aral. To be honest, ayoko talaga nag-aaral. Kung pwede lang, lagi lang maglaro sa labas. Naalala ko dati sa Sierra Monte, naingit po ako sa mga kalaro ko kasi nagbabangsak na sila, nagagawang base, nagpapatitero. Tapos ako naiyak, ito ko nag-aaral. Nag-aaral, nakakabagot Lord. Pero praise God, because of my obedience to my parents, napagtapos po ako sa aking pag-aaral. And then, iniisip ko mabuti na, bakit ba kailangan mag-aaral? Kasi po mga kapatid, ang aking course po ay business economics. At napunta po ako sa wedding industry. Wedding planner po ako. Paano po nangyari yun? So, business economics. Tapos naging wedding planner ako. Parang malapit, no? Tama po ba? Debiro lang ako pumapatin. Ang layo! To be honest, ang layo. I will be fair. Siguro po, 95% ng mga inaral ko nung college, wala po ako na-apply sa ginagawa ko po ngayon sa trabaho ko. Then it begs a question, do we need to study? Do we need to pursue yung degree natin? Then I look back, sabi ko,
sabi ko, I just need to obey my parents. Nabasa ko po sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, if obedient tayo, if we honor your parents, magkakaroon po tayo ng mahabang buhay and you will be blessed. So I want to honor my parents. Nung college po ako, ang tingin ko, gustong-gusto ko nang graduate kasi ang habol ko lang po is makukuha lang yung diploma ko. Baga, wala na akong pakialam kung gagraduate ba ako cum laude o ano pa mga honor yan. Basta makuha ko na lang yun, magtrabaho na, okay na sa akin yun. Pero yun nga, nung nasa craft ko na ako ngayon, iniisip ko, bakit nga ba ako nag-aral? Ano pa ang purpose nun? And then na-realize ko, for me, I don't know mag-agree yung mga teachers natin dito. Pero for me, yung pagpunta natin sa school and getting your diploma in college or in your universities or even sa senior high schools ninyo or even yung mga trainings, it's not just yung magkaroon tayo ng diploma. Pero I believe it's the process of learning. That's important. Many people skip that Gusto nila agad, quick, mabilisan, kuha ko agad to, maintindihan ko na agad to. But pag natapos mo kasi yung schooling mo, ang pinakamalaking learning na natutunan ko is yung natutunan kong mag-aral. Natutunan kong to learn, to be patient. Yung discipline of showing up on time, of giving your deliverables. Kasi yung iba, kailangan mo pang ituro yun, believe it or not. Pero sa school, ayun yung mga liliit na bagay na yun, yung maging respectful to your teachers. Kaya sa mga students, hindi kayo mabuti. Lalabas to sa exam, kala nyo ba? Naiintindihan ako, it's okay. Kasi dumating din ako naging magka-age rin naman tayo dati, years ago. And nagtataka rin ako, like you, bakit ba kailangan natin pumunta every Sunday? Every Sunday. Ba't kailangan natin makinig kay pastor or kay brother or kay sister whenever we preach the Word of God? Because we need it. Kailangan natin yun. Is discipline. And po yung natutunan ko po sa process of going to school. And then, nung nililigawan ko po si Jam, it took me 7 years para sagutin ako ni Jam. It took me 7 years. Sabi ko, will I do it again? Siguro hindi na, Debbie. Debbie, love. Of course, I will do it again, Lovey. I will do it again. 7 years. Pero in 7 years, pag binabalikan ko po yun, mga kapatid. Kala ko pinakamasaya yung Of course, sobrang tuwan-tuwa ako nung sinagot na rin ako ni Mrs. Yun, Sana all daw, sana all. And anyway, pero parang mas na-enjoy ko yung process. Why? Kasi feel ko nag-grow ako as a person on the past 7 years. I don't think kung sinagot niya ako in 2 months or 1 month, wala po akong character development. Wala po akong character development. Nung 7 years na yun, na-realize ko yung ano ba yung kailangan kong ayusin sa sarili ko. And praise God, kasi pinadaan niya ako sa 7 years na yun. 7 years na yun. Of course, I will do it again. Di ba? Ayan. And then ngayon po, we are 4 years married. And then as a process ulit kami of waiting to conceive children. And then sabi ko, wow, when we struggled, I questioned God, Lord, bakit ba kailangan namin pagdaanan itong mga bagay na ito? And then, inimpress sa akin ni Lord, why not just enjoy the process? Enjoy the process sa learning. Enjoy the process of waiting. And then, waiting ulit. Diba? And then sabi ko, Lord, I want to enjoy this season. Sometimes diba sa Netflix, sino man nanonood sa Netflix minsan, diba? Or yung mga series. Di ba minsan pag ayaw nyo yung pinapanood nyo, skip 10 seconds. O minsan, babasahin mo na lang yung synopsis, so skip ka na sa dulo, di ba, mga ganun. Ganun po tayo. Pero hindi natin
nakita yung ginawa ng director, paano niya ginawa yung movie. Hindi natin nakita paano yung mga voice acting ng mga pinapanood natin mga series. O paano yung art style o cinematography. Kasi nag-i-skip tayo eh. Hindi mo na-appreciate yung buong series as a whole. Kasi you skipped a lot. Kaya kapatid, don't skip on kung saan man tayo dinadala ngayon ng Panginoon. Sometimes it's hard to obey God because when we obey God, ang saya po pag sabihin na lang ng Panginoon, yes and no. Kasi pag yes, tapos na. When you obey, yes, tapos na. Pag nag-obey tayo, tapos no, hindi nangyari yan, okay, tapos na. Pero ang hirap pag when you're waiting. Kasi doon natin test yung ating character. How long will you be able to wait? How long will you be able to trust the process? Sometimes nakakainip kasi yung iba nauuna na sila in life. Pero yung life, it's not about the race. Di ba? It's about running the race. Di ba? Sige po dito, tumakbo na sa mga fun run. Mga fun run, di ba? You know, of course, ang saya matapos, accomplish yung race. Pero pag binabalikan ko, yung pag natatapos ako ng mga fun run, hindi ko naalala yung natapos ko na, yung nakita ko yung time ko, natapos ko na. Naalala ko yung pagtakbo ko, yung hinihingal na ako. Yung naglakad na lang ako kasi pagod na ako. Lakarin na lang natin to. Tapos yung malapit na yung finish line, sabi ko, Lord, bibigay ko na yung best ko, matapos ko na yung finish line. Sometimes, ayun yung mas masayang part yung the process. And I pray po sa atin, if meron po kayong bagong business, or you're new on your job, or new kayo sa relationship ninyo, or you're planning to get married, or planning to have children, or meron kayong bagong business opportunities, I pray you take time. Yeah. Let's slow down. Slow down, kapatid. Sabi mo kapatid mo, slow down. Slow down. Yeah. Kaya dami pong traffic accidents kasi po mga Pilipino hindi po obedient sa traffic signs kasi gusto lagi nagmamadali. Yeah. Sino po dito mga riders or mga nagmamaneo na lagi nagmamadali? Ay, aminado. Kunyari nakalagay, full stop. Full stop. Ano po gagawin pag full stop? Stop, di ba? Yung iba po, boom. Tapos galit. Tapos hindi minsan po sa Marikina, marami po kasing signs doon ng first to stop, first to go. You know, pag nung mga nakaraan, lagi po akong parang taas lagi ng blood pressure ko po, nag-drive ako, tapos naging magagalitin. Kasi lagi po akong nagmamadali. And minsan hindi ko na po na-obey yung mga simple traffic signs like doing full stop or yung first to stop, first to go. Then I started obeying yung rules kahit mukha akong parang mukhang beginner sa Marikina. Kasi Marikina po ang dami kasing traffic signs. Nung ginawa ko po siya, mas relax ako nakapag-drive kasi just following the rules. Iba naman parang galit na galit mag-drive, na gusto lagi nagmamadali. Parang stress sila sa buhay. You know, there's comfort in obeying God. Tsaka yung, alam mo yun, Lord, basta I'll just obey you and just you do your will. That's why the last point is yielding to His authority. When we obey to God, we yield, we submit. Pakita natin sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Pwede po natin basahin. Praise God. So, ayun po. Kanina we discussed, we need to offer our hearts. Yeah. Actually, may encapsulate ng verse 10. Trusting God, di ba? Believing in His Word. Okay. And then, of course, when we lean not on our standing, in all our ways, we submit to Him and He will make your path straight. No? Yung process na yun, making our paths straight. Now, if we submit to God, He will make our paths straight. You know, many Christians, they fail to understand yung submitting to Jesus or submitting to God's authority. They do things on their own. Kasi, pag di ko ito ginawa, ito mangyayari sa akin. Hindi, I think ito yung mas tamang gawin. Nangyayari, instead na mabilis mo pupuntahan yung destination mo, minsan, nagkakaroon ka pa ng mga detours, side distractions. Instead, parang example po yung mga Israelites, diba? When they exited sa Egypt, papunta po sa Promised Land, dapat abutin lang po sila ng, ng ilang buwan papunta sa Promised Land. But it took
because of their disobedience to God, they don't want to yield to His sovereign authority. Ano po nangyari? It took them 40 years. Diba? Ang haba po mga kapatid. Kaya I pray this Sunday, let us all yield to God's authority, to the sovereign will of God. The same way na, di ba po may nakita po tayong traffic sign, yung yield na sign sa mga motorists tsaka sa mga nagmamaneho. Nag-yield ba kayo pag nakita nyo yung sign? Ngiti lang po yung iba. Okay lang po. Pero do you know why you need to yield? Alam nyo bakit kailangan mag-yield? Kasi pag di ka nag-yield, you're on your own. Kasi hindi mo alam yung mangyayari. Pag tumuloy ka, tapos you didn't look left and right, ganoon din pala ginawa ng kabila. Ano ba nangyari? Salpukan. Naalala ko po nung yung nag-drive po ako. Meron pong e-bike. No offense po sa mga may e-bike. Pero may mga kung may e-bike po kayo, don't be offended. Example lang po to, baka hindi naman po kayo yan. Ayun po, yung e-bike po, nasa gitna po siya ng kalsada. Tapos ang tagal niya talaga, taking her time, tapos crossing. Tapos tapos parang siguro baguhan siya mag-drive, even e-bike. Yung e-bike na 4 wheels, ano ba yun, ano naman tawag doon, e-car? E-trike, hindi ko pala. Basta e-bike. So siya naman, ang bagal niya na mamanayo. Tapos hindi siya tumitingin left and right. So ginawa niya, sobrang tagal niya sa crossing. Sabi ko, wow. Wow, praise God. Tagal talaga, Lord, na test talaga yung patience, no? Sabi ko. So ginawa ko, pinitpitan ko siya. Sabi ko, hey, pick up the pace. Kasi hindi talagang sa crossing, siya po, as in literally, siya po yung nasa gitna lang. Hindi po makakross yung mga motor. Yung motor na nakakasingit, pero yung mga sakyan, stuck sila kasi ang tagal ng e-bike. And then pinitpitan ko siya, parang wala lang sa kanya, tuloy-tuloy lang siya. Ngayon yung merong bike, hindi nag-yield. Hindi siya nag-yield. Tuloy-tuloy lang yung bike. Yung e-bike, tuloy-tuloy lang siya. Biglang nagpitpit ako. Medyo bilisan yung pacing niya. Yung bike, hindi siya nag-yield. Nangyari, sumalpok siya. Bata pa naman yung nagbabike. Tumilapon yung bata. Sabi ko, Lord, nakakita pa. Kinabahan ako. Gusto ko sanang hintuan. Pero praise God, tumayo po agad yung bata. Tumayo po agad yung bata. Pero nakita ko doon, kasi if you don't yield, syempre ang mangyari sa mga nag-drive, hindi mo na alam kasi dahil you didn't yield, di ka nag-stop, di mo tingnan yung left and right mo, di ba? Nangyari, bahala na kung may unruly driver or may biglang mabilis sa sakyan na magtatawid din sa crossing, hindi rin nag-yield, di nagsulpong kayo, di ba? So kaya po tayo kailangang mag-yield. Even with God, we need to yield. We need to submit to God. Kasi sometimes meron tayong mga plano, ikapapahamak pala natin. Hindi ka nag-yield sa Panginoon. You didn't submit to God's authority. And nangyari po is, napapasama pa po yung ating mga ginagawa or yung ating mga plano. Naalala ko nung may event po kami ng pandemic. Meron po kaming client na ayaw po niyang mag-yield sa rules and regulations during that time. Kasi po pandemic, dapat po konti lang po yung mga bisita. Okay, so he invited medyo mas marami. Sa isang magandang restaurant sa Tagaytay. So medyo marami siya ng onte. Pero hindi naman sobrang dami. Pero more than dapat sa capacity. And then, during that time, kasagsagan po ng COVID. Okay. Meron pong protocols na kailangan po yung mga bisita rin mag-swab test. Mag-swab test din po. So they set up mag-set up dapat po kami ng parang booth na mag-swab test po lahat para to ensure everyone is safe. Di po nag-yield yung mga guests. Sabi, hindi, wala kami sakit. Hindi na namin kailangan yung
mga testing na yan. Ano po nangyari? Ayun po, nagka-COVID po kami. Yung, di ba, halos lahat po ng tao during that event, nagkaroon po ng, tapos naman yung COVID, di ba, makukulong. Nagka-COVID po kami lahat. Kasi po, hindi po nag-yield. Wala po nag-submit sa instructions of kailangan magpa-swab test. Galit pa nga po yung iba niya, wag na, okay na yan, pwede na yan. Tayo-tayo lang naman eh. Closed door venue. Pero mukhang may carrier po doon eh. Kasi after po ng event na yun, lahat po kami nagkasakit. Sabi ko, Lord, mamamatay na pa kami. Praise God, hanggang ngayon buhay pa ako. Pero nakita ko po dito na the importance of yielding. Okay? Submitting to God's authority. Another thing is, naalala ko nung before I got married, last na po ito, then we'll be ending. Naalala ko po, before I got married, sabi ko, papakasal kami ni Jam. 500, lagi ko po nakwento to, pero in case hindi nakakaalala, or na hindi pa narinig yung kwento, papakasal po kami, laman lang po ng wallet ko during that. Sa video ko is 500 pesos. Actually po mga kapatid, mahal na po magpakasal ngayon. So sana abot ang 500 pesos mo. Then sabi sa akin ni Lord, Lord, mapapakasal pa ba kami nung 2021 kasi wala akong pera eh. 500, paano abot yung 500 pesos? Catering pa lang, hindi pa enough yung 500 sa isang tao. Hindi pa enough yung 500 sa isang tao. So paano mangyayari? Then sabi sa akin ni Lord, hindi, magpakasal kayo sa February 2021. Sabi ko, Lord, wala akong pera. Hindi ka ba iniwala na kaya ko mag-provide for your wedding? Sabi ko, Lord, hindi ko talaga ma-compute. Di ba minsan ganun tayo, no? Titingnan na natin yung understanding natin. Eh. Lord, di ko ma-compute paano aabot kami ito po yung gagasin namin sa kasal. Medyo malayo po yung 500 pesos. Kailangan pa namin ng more zero para po umabot po yung budget namin. Then, pero sabi ko, dahil Lord, sinabi mo, hindi ka naman Lord nagkukulang eh. Tsaka bahala ka na Panginoon, ikaw naman magsabi, sabi ko pa nga sa Panginoon, Lord, it is an opportunity to prove na totoo ka sa buhay ko kasi wala akong pera eh, 500 pesos lang yung pera namin. That was on September 2020. Naalala niyo September 2020, height of the pandemic. And then nag-ECQ noong 2021. Tapos sabi ko kay Jam, magpapakasal tayo ng February 2021, whether by hook or by the grace of God. And then, ang galing ng Panginoon, binigyan niya kami ng 17 bookings out of nowhere. And then may mga tao nag-support sa amin. Tapos meron pong yung mga suppliers, 50% off, 70% off. Sabi ko, praise God. Tapos nung natatawa ako, meron pa kaming balance. May balance pa kami the day before the wedding. The day before the wedding, parang kulang pa ata ako ng 8,000 pesos. And then, si Inay, nasa bahay, medyo bedridden na po siya. Pero I'm grateful kay Inay. Diba? Si Inay nagpautang sa akin ng remaining 8,000 pesos. Sabi ko, wow. Tapos after po nun, tapos po namin yung wedding, starting with 500 pesos. Minsan sabi ko sa mga kliyente namin, may sila mga budget po nila nasa 3 million, 4 million, 2 million. Tapos inisip nila, baka ma-short kami, baka magdidil lang kami ng namin. Magdidil lang kami ng asin after the wedding day kasi baka ma-short kami sa mga gusto namin mangyari for our wedding. Sabi ko, lagi kong sinasabi, you know what, bigay nyo lang sa Panginoon yung inyong mga problema. Ako nga 500 pesos nagplano ng wedding eh.
Kayo nga nakapag-down payment kayo ng 50,000 sa mga suppliers. Tapos sabihin niyo sa akin, wala kayong pera. Diba? Kung nagawa nga ng Panginoon gumawa ng miracle on my wedding, if it is to glorify God and submitting everything to God, the Lord will provide for your wedding. And fair enough, mga kapatid, tuwan-tuwa po yung mga clients namin every time narinig nila yan. And ganoon din po mga kapatid, 500 pesos, sipin niyo po. Sa mga naka-attend po ng wedding namin, marami po nagadaan sa wedding namin, praise God. Pero hindi nila alam, dami ko po mga tinipid. Dami po namin mga tinipid doon. Pero mangyari lamang po yun. Sayang wala po akong picture ng wedding natin labi na, sayang. Pero I always look back to God na papasalamat ako na kaya pala Lord na hinayaan mo na 500 pesos lang yung pera ko na nagpaplano kami ng wedding namin is para ma-experience ko yung miracle ng Panginoon o paano kumilos yung Panginoon sa buhay ko. Kasi I won't be able to share yielding to God's authority if I didn't had those experiences. Kaya nang sinabi ko sa inyo, how will it be a testimony if you didn't do any test? Pwede ba yun, papasa ka nang hindi ka nag-test? Pwede siguro may padrino ka na. Pero iba yung feeling kapag natapos mo yung test. Kahit bumagsak ka, kahit pasang-awa ka, pero at least you finish the test. You know, God is testing us right now. God is testing us. Before I give you the blessing, you need to plant the seeds. Sa last slide. The seed of obedience. Yan. The seed of obedience. We need to start somewhere. Diba? Yung blessing, hindi naman siya agad eh. Kaya sabi ng Deuteronomy 28 verse 1 to 2 kanina na if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments, which I commanded you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and this blessing shall come upon you and you, because you obeyed the voice of the Lord your God. And then, what happens after we planted this seed of obedience? And later, kaya nga po next Sunday, huwag kami mawawala, maganda po yung topic natin ngayon. And if we fully obey God, ano po mangyayari sa atin sa verse 3? Pwede natin tingnan? Pwede natin basahin? Verse 3. You will? The fruit of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading through will be blessed. Next. Sige pa. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Then the Lord, enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in 7. Last verse. The Lord will send a blessing on your barns and everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. So kapatid, claim that blessing. Now, my question again, do you believe? Parang hindi niyo po natutunan yung inaral natin ganyan. Do you believe? So paano po mangyari yun? We need to obey God. Make sure we offer our hearts to God. We believe in His Word. Paano mangyari yan? It is by reading and listening and hearing the Word of God. Number 3, ano yan? Enjoying the process. Just enjoy the process. Diba? It's not a race. It's finishing the race. And letter Y, yield to His authority. Praise be to Jesus for giving us this word. May God bless po sa ating lahat. Tayo po'y makakatayo na po. Kanina we discussed the seed of obedience.